niyo pong basahin ko po sa inyo muli from this time sa naman yung ating text for tonight. Philippians 2:12 hanggang 18. Ganito po sinasabi sa Tagalog. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus na pangayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-pulong at pagtatalo, upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungi sa gitna ng isang lahing liko at masama. Na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanlibutan, na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan, upang may ipagkapuri ako sa kaarawan ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Oo, kahit ako'y maging hain sa paghahandog at paglilingkod ng inyong pananampalataya, ako'y nakikipagkatuwa at nakikigalak sa inyong lahat. Verse 18, at sa ganyan ding paraan kayo'y nakikipagkatuwa naman at nakikigalak sa akin. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang ating Diyos. Ang title po ng ating pag-aaralan sa gabing ito ay Work Out Your Own Salvation with Fear and Trembling. And nandito pa rin po tayo sa series ng Philippians. Although nag-break tayo last week, dahil nga nagkaroon po ang inyong lingkod ng assignment sa Sola Gratia Christian Fellowship. And we praise the Lord for that privilege and opportunity. And just the same, we also praise the Lord for giving us this privilege to continue sa ating series sa pag-aaral na aklat or liham ni Pablo sa mga taga-Filipos. Kapag tayo mga kapatid ang humihiling ng patience sa Panginoon, paano ba tayong manalangin? Ganito po ba? Lord, give me patience right now. Ganun po ba? O ganito ba tayo humiling ng patience? Lord, padaanin mo ko sa mas matinding pagsubok para lalo ko pong ma-appreciate ang iyong kagandahang loob. Habang nagtitiis at nag-aaral, nawa matutunan ko po ang tunay na paghihintay. Alam ko kung hindi mo ako iiwan o pababayaan. May sinabi po si Richard Cecil, isang Anglican minister, tungkol sa pananalangin. Especially pagdating sa mga pagdaan sa pagsubok. Ganito po sinabi ni Richard Cecil, God's way of answering the Christian's prayer for more patience, experience, hope, and love often is to put him in the fire of affliction. Uulitin ko po. God's way of answering the Christian's prayer for more patience, experience, hope, and love often is to put him in the fire of affliction. So the more we ask, habang dumadaan tayo sa pagsubok, the more we ask for patience, the more we ask for experience, the more we ask for love and hope and courage, the more tayo dadalhin ng Panginoon sa mga pagsubok at pagtitiis. Mga kapatid, bukod sa pagtitiis, ang isa pang bagay na allergic tayo ay problema. Ayaw natin, hindi ba? Bakit kaya ganun? Samantalang bahagi ito ng buhay Kristiyano. Simula nang sumpain si Adan dahil sa kanyang ginawa sa hardin, hindi naman na nawala ang problema ng tao sa mundong ito. May sinasabi nga ang mga mananalaysay tungkol sa naidudulot ng mga problema, mga pag-uusig at krisis sa ating iglesia. Sabi nila, among other things, persecution sparked the
cult of the saints, facilitated the rapid growth and spread of Christianity, prompted defenses and explanations of Christianity, yung tinatawag na apologies or apologetics, and in its aftermath raised fundamental questions about the nature of the church. Indeed, persecution seemed to have a dramatic effect on Christianity's numbers, but not in the direction intended by the persecutors. In other words, mas nakabuti pa nga ang mga pag-uusig at pagtitiis sa church at sa mga Kristiyano. Hindi nangyari yung pinalano ng mga nag-uusig sa kanya. Mas nakabuti pa nga. Sabi nga ni Tertullian, pagkatapos niya ma-convert dahil sa pagkamangha niya sa katapatan ng mga Kristiyano sa Panginoon, ganito po sinabi niya tungkol sa church. The blood of the martyrs is the seed of the church. Kaya lumalago ang church ay dahil sa mga namatay dahil sa pag-uusig. Napag-aralan po natin in the past weeks na may dahilan po tayong magalak. Habang dumadaan sa mga pagsubok, sa pananampalataya at sa ministry, dahil si Kristo ay napapahayag sa pamamagitan ng ating mga pinagdadaanan. Isa sa mga layunin ng Diyos kung bakit tayo pinadadaan sa mga panahon ng paghihirap at pagtitiis sa pananampalataya ay para patibayin ang kanyang iglesia at palaguin ang ating pananampalataya. 2 weeks ago, napag-aralan po natin in Philippians 2:5-11 yung Christology po ni Apostol Pablo. Natutunan natin kung bakit mahalaga ang pagpapakumbaba sa pagkakaisa natin bilang isang iglesia. Sa verses 5-8, sinabi po ni Pablo na sapagkat sa kanyang pagiging tao, pinakita ni Kristo ang tunay na pagpapakumbaba ng tao sa harapan ng Ama. So ang nagsisilbing halimbawa para sa ating pagpapakumbaba ay si Kristo. Hindi tayo humuhugot sa sarili nating kakayahan. Hindi tayo humuhugot kay kuya o kay ate. Hindi, humuhugot tayo kay Kristo. Verses 9-11, bakit ba mahalagang pagpapakumbaba sa ating pagkakaisa? Ay sapagkat lahat tayo ay haharap sa Panginoon pagbalik niya. May pananagutan po tayo sa Kanya. At dahil tinawag po tayo na magkaroon ng ganitong pag-iisip na tulad ng na kay Kristo, upang sa pamamagitan ng ating pagpapakumbaba ay magkaisa tayo bilang isang iglesia sa katotohanan. Kaya ngayon, kailangan po natin tanungin, paano ba natin ipapakita itong pagkakaisa na ito habang tayo ay dumadaan sa krisis? Paano ba natin ipapakita sa ating mga buhay at sa ating buhay bilang isang church ang pagkakaisa habang dumadaan sa krisis? And now this brings us to verses 12 and 13. Buksan natin ang ating mga Bibles at tignan natin yung Philippians 2 verses 12 to 13. At ganito po ang sinasabi. So then, my beloved, just as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling. For it is God who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure. Okay. Bigla ko lang natandaan po yung binasa ni Kuya Dan kanina. Anong version po yun? King James? Anong King James version? Pero ano po yung English version mo? Parang King James no? Kaya pala nahirapan kayo Okay. So, next time pili tayo ng mas madaling basahin. Okay. So, dito sa verses 12 and 13, nais ni Pablo na ipakita nila ang kanilang kaligtasan ng may takot at panginginig dahil ang Diyos ang gumagawa sa kanilang buhay. Nararapat lang na nakita ni Pablo dito ang pangangailangan na ipakita ang kaligtasan. Habang sinusulat po kasi ito ni Apostol Pablo, parehong inuusig sila, siya at ang church sa Philippi. On the one hand, ang mga mananampalataya sa Filipos ay inuusig dahil sa kanilang paninindigan sa pananampalataya. Malamang may ilan po sa loob ng church ang nagtatanong na, bakit hindi natutuwa ang mga kababayan natin sa ating ministry? Or, bakit tayo nahihirapan at pinahihirapan? Or,
Kung ang Panginoong Jesus ay naging kaluguran sa mga tao nang siya'y lumaki, bakit parang tayo hindi nagiging kaluguran sa ating komunidad? Diba? Good point. Tama po ba ang ating ginagawang ministry? So internally, nagkakaroon na ng pagdududa sa effectiveness ng kanilang ministry. At dahil sa pag-uusig sa kanila, ito malamang ang naging dahilan kung bakit naghirap yung church. On the other hand naman, si Apostol Pablo ay dinakip. At ang dahilan kung bakit nasa kulungan siya ay dahil sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. At nasa Roma siya ngayon. Kaya nga niya sinabi dito sa mga taga-Filipos, just as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Nais niya sanang makasama sila, pero hindi siya makapunta sa kanila sapagkat nakabilanggo siya. And so, sinasabi niya rito, work out your salvation. Ano kaya ibig niyang sabihin sa work out your salvation? Sa original language po, ang salitang work out, composition ng dalawang salita po yun. Na ang ibig sabihin ay to finish work plus down. So, ang posibleng ibig sabihin nito ay to finish work to the very end or finish the work to its very completion. Ibig sabihin, may salita tayo sa Tagalog eh. Ningas kugon. Ano ibig sabihin mo? Simula lang. Puro simula lang. Diba? Pero dito sinasabi ni Pablo, hindi. Finish the work to the very end or finish the work to its very completion. Ano po kaya ang ibig sabihin ni Apostol Pablo na finish the work of our salvation to the very end? Ito muna yung mga hindi ibig sabihin ni Pablo. Unang-una, hindi po ibig sabihin ni Pablo na yung workout ay katumbas ng paggawa ng mabuti para maging good shot sila sa pamayanan. Okay? Di ba nga, natatandaan natin, ang isa sa mga problema nila, hindi sila good shot sa pamayanan. Kaya nga inuusig sila eh. So, hindi yun ang ibig sabihin ni Pablo. Hindi po niya tinuturo na makisama sila sa komunidad para hindi na sila usigin. Baka may mabasa kayong ganon. Hindi yun ang ibig niya sabihin. Hindi yun yung tinuturo niya. Hindi niya tinuturo sa kanila na maging magkaroon kayong sociological approach para lang mawala yung problema nyo sa ministry. Mapapansin natin na sinimulan ni Pablo ang passage na ito ng so then. Doon maganda kay sa version ni Kuya Dan, ang ginamit niya therefore. Ibig sabihin in conclusion. Ito ang conclusion ng previous passage ng 2:5 to 11 na pinag-uusapan tungkol sa pagpapakumbaba ni Kristo. So ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, mula sa halimbawa ni Kristo ng pagpapakumbaba sa verse 8, ganito dapat kayo mamuhay. Ang buhay ng Kristiyano, hindi, kadalasan kasi napapansin ko minsan kapag nagpapayo ang mga Kristiyano, maging humble ka. Saan ka huhugot? Mapapansin natin sa Bible, hindi ganun ang approach ni Pablo. Ang sinasabi ni Pablo, kapag nakita niya na may problema ang isang church o isang tao, in this case, yung Philippi, sabi niya, pansinin niyo si Kristo. So, binabalik niya sila doon sa Ebanghelyo. Nakikita niya yung problema nila nagmumula kasi sa Ebanghelyo. Actually, most of the church problems really come from a misunderstanding of the gospel. So, binabalik niya sila sa Ebanghelyo. Pansinin niyo si Kristo. Tapos dito sa verse 12, sabi niya, therefore, dahil ito ang pinakita sa atin ni Kristo na halimbawa, ganito dapat tayo mamuhay. Yun yung sinasabi niya. Sabi nga ni Pablo sa verse 8, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. So, dahil sa pagpapakumbaba ni Kristo sa Diyos Ama, sumunod siya hanggang kamatayan. At dahil sa pagsunod niya sa Ama, hindi natuwa ang mga tao. Anong ginawa sa kanya? Pinapo pa siya sa krus. Yun yung naging resulta ng pagsunod niya sa Diyos. So, hindi pwedeng sociological ang approach dito ni Pablo. Number 2, hindi rin ibig sabihin ni... Ay, nasa stage na siya ng pinapatulahan.
ni Pablo na yung work out your salvation, gumawa ka ng mabuti para maligtas ka. Baka ganun lang maging reading natin eh. Sige, gumawa ka ng mabuti, tapos doon sa pinakadulo, ang reward mo ay kaligtasan. Hindi. Maliwanag po sa 2:5 to 11, na pinag-aralan natin 2 weeks ago, na dahil sila'y na kay Kristo na, ang kanilang halimbawa sa pagpapakumbaba ay si Kristo. Kung ikaw ay wala kay Kristo, hindi mo pwede maging halimbawa si Kristo sa buhay mo. Hindi mo matutupad yun. Dahil wala ka kay Kristo. Hindi ka pwedeng humugot dahil wala kang kaugnayan sa Kanya eh. So ngayon, sinasabi niya, ang assumption doon ay dahil sila ay na kay Kristo, ngayon, pwede nyo na siyang tignan at ito ang inyong magiging batayan sa pagiging mapagpakumbaba. At maliwanag sa tinuturo ni wala pong, pag tinignan natin ang New Testament, kahit kailan hindi po nagturo si Pablo na gumawa ka ng mabuti para maligtas ka. Maliwanag na sinabi ni Pablo sa Ephesians 2:8 at napag-aralan natin ito in the past. Sola gratia, sola fide, solus Christus. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. Not of yourselves. Maliwanag na ang kaligtasan ay by grace through faith in Christ alone. Hindi sa pamamagitan ng gawa natin, kundi sa gawa lamang ni Kristo. So dahil ligtas sila kay Kristo at sa kanyang gawa, nararapat lang na makita ito sa kanilang mga gawa. So Christ's work in the gospel leads to our salvation in Christ, and because we are saved in Christ, nararapat nila ngayon ipakita ito sa kanilang mga buhay. Sa Philippians 2:5, sinabi rin po ni Apostol Pablo, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Let this mind be in you. Sinasabi ni Pablo na pag-isipan niyo ang mga bagay na ito at nawa manatili yan sa inyong isipan. Tapos sa verse 12 sabi niya po, so then, gusto ko pong gamitin yung version niya ni Kuya Dan. Therefore, mas madaling maintindihan. In conclusion, ibig pong sabihin ni Pablo na mula sa attitude ng pagpapakumbaba na tulad kay Kristo, nararapat lang na maipakita natin yung pagpapakumbaba sa ating buhay. Hindi pwedeng nananatili lang yun sa ating isipan. Kahit nasabihin na, kumbaga parang common sense, di ba? Parang common sense yun eh. Sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano. Paano malalaman ng mga tao yun kung hindi mo ipapakita? Sinasabi mo na ikaw ay kay Kristo. So, paano malalaman ng mga tao yun? So, yun yung pinupunto dito ni Pablo. Kaso, hindi natatapos doon. Sabi pa niya, work out your salvation with fear and trembling. Sa Tagalog po, nang may takot at panginginig. Pag nababasa ko yung mga ganitong mga passages sa New Testament, bigla akong natatransport sa mga kwento sa Old Testament na nagpakita ang Diyos sa Israel, sa Mount Sinai, at nagpapakita ang Diyos sa pamamagitan ng apoy. At pag ganun ang ginagawa ng Diyos, nagpapakita siya sa pamamagitan ng isang malakas na malaking ipo-ipo, at saka nagsasalita siya sa gitna ng isang bagyo, sa mga kidlat at mga pulog. Sinong hindi manginginig? So, gano'n yung sense na sinasabi dito ni Pablo, na matakot kayo habang tinutupad nyo itong sinasabi ko sa inyo. Ang punto niya kasi, ang Diyos ay banal. Tayo hindi. Tayo yung makasalanan. Dahil po sa ating kahinaan, maaari po tayo kasing tangayin ng ating mga kasalanan. Anytime. Anytime. At ang Kristiyano ay palagi ang nagbabantay ngayon. Kaya niya sinasabi na, matakot kayo. Gawin niyo yan ang may takot at panginginig, sapagkat kailangan nating magbantay. Nakikipaglaban tayo ng may takot at panginginig sa mga ganitong klaseng kaaway. Actually, ang kaaway natin dito sa ating kasalanan ay ang ating sarili. At anytime, pwedeng agawin sa atin ang layunin na dapat nating abutin. Ano ba yung layunin na yun?
Hindi ba magkaisa? Hindi ba ang layunin natin personally ay magpakumbaba? Pero bilang isang katawan, ang layunin natin ay magkaisa. At dahil sa ating kasalanan, dahil sa ating mga kahinaan, pwede tayong tangayin anytime. So sinasabi dito ni Pablo, because you are saved in Christ, therefore, finish the work with fear and trembling to its completion. Why? Because Christ finished His work and brought us salvation. And now, we are being called to display this salvation to its completion. So, bakit ba ito mahalaga? Sabi po ni Pablo sa verse 13, for it is God, or because it is God, who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure. Hindi po ba tayo nagtataka bakit kahit mahirap ang buhay ngayon, mas excited tayo na nagkikita-kita every week? Yung iba mas gusto pa na nag-happy-happy. Tayo, mas gusto natin na magsamba. Let's congratulate our worship team sa kanilang paghanda ngayon. Alam natin na magsisegue lang ako. Alam natin na mahirap ngayon dahil pare-pareho tayong nangangapa, pero they did their best. And natuwa ako dahil nag-lead sa atin ngayon ang ating mga kalalakinan. Although alam natin kabado sila, it's a welcome change din para sa atin. Let's continue to encourage our men in continuing in this ministry sa pag-lead sa ating church. So, dito makikita natin na mahalaga ito. Bakit? Sabi dito, sinong gumagawa daw sa Kristiyano? Why are they excited kahit hirap ang buhay? Kahit na nagtitiis at sunod-sunod ang mga problema, kahit inuusig sila, bakit? Sino ba ang gumagawa sa kanila? Ang Diyos. Ano daw ang ginagawa niya? Siya ang nagbibigay ng pagnanais sa kanila, at siya rin ang nagbibigay ng kakayahan para gumawa sila. God is at work in you. In you. Both to will and to work for His good pleasure. Yung mga matatandang pastor na natatandaan ko kapag nagpapaliwanag sila, kapatid, hindi aksidente na nandito ka ngayon. Laging sinasabi nila yun. Yun nga lang, maghahanap tayo ng scripture, hindi natin mahanap-hanap. Ito yun. Because it is God who is at work in you to will and to work. Ano yung direction? For His good pleasure. Diyos ang gumagawa sa inyo. And therefore, finish that work. Yun yung sinasabi ni Pablo. Finish that work with fear and trembling to its completion. Bakit? Dahil Diyos ang gumagawa, mananatili kayo hanggang sa huli. Dito po kasi binibigyan sila ni Pablo ng kasiguruhan na dahil sila ay kay Kristo, Diyos ang gumagawa sa kanilang kalooban at paggawa upang maging panatag sila. Malamang may nakita po kasi si Pablo na kailangan nilang bigyang pansin. Kaya ilang beses niya rin actually binanggit ito. Sa chapter 1 verse 27, ganito rin po halos yung sinabi niya. And ang bibigay ko po sa inyo na verse ay abridged version na lang. Sabi ni Pablo dito, only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ. Sa Philippians 1:27, I may hear of you that you are standing firm in one spirit for the faith of the gospel. So, dito sa 1:27, may kinalaman siya sa fellowship. Pero nandun yung sense pa rin na sinasabi sa kanila ni Pablo, manatili kayo, manindigan kayo sa isang espiritu. So, ganun pa rin, paulit-ulit niyang sinasabi itong paninindigan at pagpapatuloy sa Panginoon. Mga kapatid, dahil Diyos po ang gumagawa at nagbibigay ng pagnanais sa ating paggawa, ibig sabihin, habang dinadala niya tayo sa mga pagsubok at habang dumadaan po tayo sa mga pagtitiis, ibig sabihin, hindi niya po tayo iiwan. Dahil siya yung gumagawa eh.
Hindi niya po tayo iwan. God is for His people. And He is concerned for His people. Ngayon, kung ganito pala kaganda ang ating pagkatawag sa Diyos, bakit po kaya may mga iba na nagsasabi na Kristiyano raw sila, partida na bautismuhan pa, ngunit ayaw magbantay. Ayaw maging mabusisi sa kanilang pananampalataya. Alam na natin to, at ibibigay ko lang po uli itong example na ito. Ayaw pag-aralan ng pananampalataya, ayaw nila ng mabigat na Bible study. Nagulat ako dahil nung kausap ko sila, ang gusto nila ay devotion lang, ayaw nila Bible study. Kaya ang devotion, ginagawa natin yun sa mga kanya-kanyang bahay. Pag nagtitipon tayo, nag-aaral po tayo, kaya nga Bible study. May mga nagsasabi na Kristiyano sila, ngunit ayaw makisama sa mga kapatid. Meron po akong mga kilala na ganun. Hindi pa natatapos ang sevenfold amen. Halimbawa, nakaupo siya dito sa harapan. Hindi pa natatapos awitin ang sevenfold amen. Hindi pa nag-amen yung pastor. Nakalabas na siya ng pintuan. Hindi ko po maintindihan yung mga ganitong klaseng mga nagsasabi sila na Kristiyano sila. Pero ayaw nila ng fellowship. Ayaw nila makisama. Baka nga may ganito pang iba sa atin na ganito ang pag-iisip. And huwag po kayong magagalit. Gusto ko lang din po na tulungan kayo sa pagsusuri. Baka ganito din po ang naging isipan natin nung nag-online po tayo, ha? Okay lang naman na maliit ako manood. Total, pinapost naman ni Pastor eh. Kahit bukas na ako manood, okay lang. Merong mga ganito yung nananadya. So, ibig sabihin, ganun lang pala ang pagtingin natin sa oras ng pananalangin at pag-aaral. Parang nanonood lang ng TV, parang nanonood lang ng Netflix, YouTube, o Facebook. Mga kapatid, saan po tayo nakakuha ng tapang ng hiya? Na mga twiran sa harapan ng Panginoon na okay lang na malate po tayo sa pagsamba. Suriin po natin ang ating mga sarili. Kahit sabihin pa po natin na online yun pa rin ang oras ng pagsamba. Nagtipon tayo para sambahin siya. Hindi po yun yung oras natin para sa ating sarili. Bukod dito, nasa pandemya po tayo at limited ang pagkilos. Minsan na nga lang tayo magkita at mag-fellowship na kailangan ng ating kaluluwa, mas pipiliin pa po ba natin na malate po tayo sa worship? At dahil nalilate po tayo sa worship, at dahil live po yun, di no fellowship tayo. Dahil late po kayo eh. Kaya nga pinili ng inyong pastor na mag-live, imbis na mag-record para kahit paano may kaunting interaction online. Mga kapatid, talikdan po natin yung mga ganyang klaseng mga pananaw at pag-iisip. Hindi po makakabuti sa atin yun. Sa iba naman na ayaw mag-aral ng pananampalataya at ayaw ng pagsasama o fellowship. Kung ganito po ang pananaw na tinatanggihan po natin ang ating pagkatawag at pamamaraan ng Diyos, titiretsahin ko na po kayo. Paano ka titibay? Sa buhay Kristiyano po, walang tumibay, walang lumago, walang lumakas nang nag-iisa lang siya. At ganoon din sa buhay natin. Mukhang sa isip mo lang yun na lumakas ka. Pero kasi, kung gusto mong lumago ka, kailangan mo ang tulong ng iba. Kahit sa kumpanya, ganun din eh. Kailangan mo ang boss mo para mag-approve ng training para sa'yo. Kailangan mo ibang tao na magturo sa'yo. Kahit sa ibang larangan, ganun din, kailangan mo may magtuturo sa'yo para mas mataas ang antas ng pagkaunawa mo. Tapos ngayon, pagdating sa buhay Kristiyano, gusto natin yung parang itlog-itlog lang. Or gamitin na natin yung ginagamit nila, kamote lang. Hindi pwede yun. Dapat nga mas mataas pa nga ang antas, mas mataas pa nga ang pamantayan natin pagdating sa buhay Kristiyano, sapagkat ang sinasamba po natin ay Diyos, hindi tao. So mga kapatid, sa buhay Kristiyano, walang tumibay, lumago o lumakas nang nag-iisa lang siya. Lahat po tayo ay nangangailangan ng aliw
at aruga ng bawat isa. At ganito po tayo nilikha ng Diyos. Kailangan natin tumanggap ng paglilingkod ng iba, lalo na sa oras na tayo'y nanghihina at sa panahon na sunod-sunod ang dago ng buhay at ministry. Oo nga naman. So ganito po gumawa ang Diyos. And it pleases God to work in us. Nalulugod po siyang gumawa sa ating mga buhay. At nalulugod po siyang baguhin tayo ayon sa larawan ng kanyang anak. Ngunit kung iniisip po natin na okay na ako, tumanggap naman na ako nais ko pong sabihin sa inyo na mas lalo kang dapat mangamba at matakot ngayon. Dahil nalinlang ka. Walang naliligtas po dahil sa pagsunod sa sarili niyang kalooban. Walang naliligtas po dahil sinunod niya sa sarili niyang pagnanasa. Kung naiintindihan po natin kung gaano kaganda ang panukala ng Diyos, kailangan po natin magbantay at maging mabusisi, or pwede rin natin sabihin, kailangan ng masusing pag-aaral ang kailangan gawin natin para maintindihan ang ating pananampalataya. And so, first point pa lang yun. So, verses 12 to 13, eto po, paano ba natin pinapakita ang ating pagkakaisa habang dumadaan sa krisis? First point, maging mabusisi sa ating pananampalataya hanggang sa huli. Maging mabusisi sa ating pananampalataya hanggang sa huli. Number 2, sa verses 14 to 16, ganito po sinasabi ni Pablo, do all things without grumbling or disputing, so that you will prove yourselves to be blameless and innocent, children of God above reproach in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you appear as lights in the world, holding fast the word of life, so that in the day of Christ I will have reason to glory, because I did not run in vain, nor toil in vain. Ang second point dito sa verses 14 to 16 is, paano ba natin pinapakita ang ating pagkakaisa habang dumadaan sa krisis? Pangalawa, magtiis at magtimpi upang magsilbi tayong liwanag sa dilim ng sanlibutan. Magtiis at magtimpi upang magsilbi tayong liwanag sa dilim ng sanlibutan. Dito sa verses 14 to 16, nagbigay ng specific instruction si Pablo kung paano sila magtitiis at magkakaisa. At meron din siyang bagay na sinabi sa kanila na dapat din nilang iwasan. So meron silang gagawin at meron silang dapat na iwasan. Ay po kay Pablo, ganito ang magiging panlabas na anyo ng pagtitiis at pagpapatuloy sa Panginoon. Number 1, sabi niya dyan, do all things without, sabi niya, do all things. Lahat ng kinakailangan para lumago ka sa pananampalataya, gawin mo. Pero, ito ang tatanggalin mo dyan. Without grumbling, without disputing. Sa Tagalog po, walang bulong-bulungan, pero kasi pag binasa yung original language, ang katumbas ito hindi lang bulong-bulungan. Walang pagmamaktol. Ano ba yung mga young professionals natin? Alam niyo yung nagmamaktol? Hindi. Nagtatabog tapos, ano pa? Reklamo, mareklamo. Diba? Yun yung ibig sabihin sa original language. Pangalawa, without disputing. Sa Tagalog, walang pagtatalo. Or, walang word wars. Wala masyadong diskusyon. Bakit daw dapat nating iwasan to? Sabi ni Pablo sa verse 15, so that you will prove yourselves to be blameless and innocent children of God, above reproach in the midst of a crooked and perverse generation. May kinalaman na ngayon ito sa testimony nila. Habang pinapalaganap nila ngayon ng Ebanghelyo, sabi ni Pablo dito, nang sa ganun, kahit na inuusig sila dahil sa Ebanghelyo, walang ibang mapupunang masama o pagkakasala sa kanila ang mundo. Hindi bali na mapuna tayo sa mga bagay na hindi natin ginawa. Hindi bali. Hindi bali na mapuna tayo dahil sa Ebanghelyo. Okay lang din yun. Pero wag lang tayo mapuna dahil sa mga ganitong klaseng kasalanan. Na hindi tayo nagkakaisa. Na hindi tayo nagpapakumbaba. Na puro tayo reklamo. Na puro diskusyon. Yun ang hilig ng mundo ngayon. Puro diskusyon. Naku, walang katapusan. Akala mo naman, parang bigla akong natatandaan yung mga, alam niyo yun,
away ng mga dilawan, saka away ng mga administrasyon, walang katapusang diskusyon. Diba? Yun ang gusto ng mundo eh. Pero hindi tayo kasi dilaw, hindi rin tayo pula. Tayo ay kay Kristo. Yun. Pareho yung makasalanan eh. Ang mga Kristiyano ay kay Kristo. Of course, alam ko yung iba sa atin dito, alam ko yung mga administrasyon dito. Pero at the end of the day, ang pinag-uusapan natin at ang pinaninindigan natin, ang confidence natin, ay na kay Kristo. At ang sinasabi dito ni Pablo, hindi dapat nabibilang sa mga anak ng Diyos ang mga pagtatalo, ang mga pag-aaway, at mga pagiging mareklamo para mapatunayan nila sa mata ng mundo kung sino talaga sila. O nga naman, paano mo mapapatunayan sa kanila kung na ikaw ay Kristiyano kung makikita sa'yo na puro ka reklamo? Diba? Sa mga bagay sa ministry, puro ka na lang diskusyon. So kapag binasa po natin yung passage, makikita po natin ang, I guess, yung ginamit dito ni Pablo na salita kasi ay batay sa Deuteronomy 3:25. At yung ginamit niya dito na perverse and crooked generation, hango po ito doon sa pagre-rebelde ng Israel. So yung ginamit ng Diyos para ilarawan ng Israel, habang naglalakad po sila sa ilang at walang ginawa ang Israel kundi magreklamo ng magreklamo kay Moises, ginamit ngayon ito ni Pablo para ilarawan ang mundo. At dito makikita natin, kumbaga dahil sa Old Testament sinasabi na, dahil ang Israel ay nagreklamo kay Moises, at si Moises po ay representative ng Diyos, parang si Israel ay nagrebelde na rin sa Diyos. Mapapaisip po tayo ngayon kung nagsimula na rin ba ang mga bulong-bulungan at saka mga diskusyon dito sa church at Philippi. Akala natin siguro in the past, mabait lang siguro itong mga taga-Philippines kasi kaibigan ni Pablo. Hindi rin. Meron din silang pangil. At dito makikita natin, malamang nagbulong-bulungan na rin sila laban sa kanilang mga leaders. Malamang ito ang tumakbo sa kanilang isipan, huwag na natin ituloy yan. Tignan mo, pinahihirapan tayo ng barangay at ng mga mangangalakal. Ayaw tayo pagbentahan, ayaw tayo pakisamahan kasi ayaw raw natin sumamba sa kanilang mga Diyos. Balik na lang tayo sa dati. Minamalas tayo kasi, simula nung maging Kristiyano tayo. Ganyan ang salita ng mundo eh. Or, siguro may mga bulong-bulungan. Ano ba yung klaseng leader na yan? Marunong ba yung mag-resolve ng problema natin? So, kung ano-anong reklamo na. Naisituro po kasi ni Pablo dito na ang pagiging mareklamo at palaaway, paladiskusyon ay hindi ugma sa magandang balita na pinapangaral nating mga Kristiyano. Si Kristo ay, isipin natin sa ibang video, si Kristo ay parang maamong tupa. Tapos tayo dito ay kahit tatapang natin. Si Kristo hindi nagsalita, hindi man lang minura ang kanyang mga kaaway, yung mga sumipa sa kanya. Tapos ito tayo, wala tayong ginawa, kundi siraan ng ating kapwa. Naisipakita ni Pablo na ang ating pananampalataya ay may impact sa mundo. Sapagkat tayo ay, sabi niya dito, ano daw? So verse 15, among whom you appear as lights in the world, holding fast the word of life. Mga light bearers pala tayo. Atangan natin sa ating mga kamay ang salita ng buhay. Ngunit hindi lang yun. Sabi niya may impact ng ating pananampalataya sa ating pastor. Uulitin ko po mga kapatid. Kung paano tayo mamuhay, may impact yun sa inyong pastor. Yung totoong pastor na nag-aalaga sa bawat isa, may pakialam sa atin kasi kapag nakita niya na nabibigatan tayo, nabibigatan din siya. Dito sinasabi ni Pablo, ano sabi niya? Bilang pastor nila, ganito ang sabi niya. Verse 16, holding fast the word of life, so that in the day of Christ I will have reason to glory, because I did not run in vain, nor toil in vain. Nais niya kasi na sa dakilang araw ni Kristo, mayroon po silang lilingunin. Meron po siyang lilingunin.
At nais niyang masiyahan sa araw na yun. At makita na magkita-kita sila. Pagbalik ng Panginoon, magkikita-kita sila at malalaman niya na nagtiis sila. Kasi kapag hindi naman kayo nagkita sa araw na yun, alam na. Kapag ikaw lang ang humaharap sa Panginoon at hindi ko nakita si Joshua, alam na. Alam na. Ginamit lang kita example. Hindi ko sinasabing ganun. Ngayon mga kapatid, kung may tanging kasiyahan ng isang pastor, ito ang makitang namumuhay ng tapat ang bawat isa sa salita ng Diyos. At ang bawat tupa ay pinaninindigan yun. Masakit din kaya na nakikita ng mga pastor na mayroong hindi nagpapatuloy. Kung kayo po ay nabibigatan sa inyong mga kasalanan, mas lalong apektado po ang mga pastor sapagkat tinawag po kami ng Diyos upang paglingkuran kayo. Tapos makikita po namin na bumigay kayo sa inyong mga kasalanan, manghihinayan po kami sa error. Parang nabaliwala ang mga pagtitiis, parang nabaliwala ang mga pagpapagal. So, ganun yung sinasabi dito ni Pablo at ayaw niya mangyari yun. Kaya kung mayroong naisin ng isang pastor para sa church, ito ang makita na namumuha ang bawat isa sa salita ng Diyos at lumalago sila nang walang reklamo. Hindi naman sinasabi na huwag kang pag may nakita kang mali, sabihin mo. Ang sinasabi dito na reklamo, yung alam mo yung wala nang nakitang tama. Pinapakita yung impatience niya at saka discontentment sa Panginoon. Walang reklamo, walang pagtatalo, walang paninira. At ang bawat salita na nagmumula sa bibig ng bawat isa ay nagpapatunay na ang ebanghelyo na ating tinanggap ay totoo. Which leads us now to the third point. Sa verses 17 to 18. Ganito po ang sinasabi sa verse 17 to 18. But even if I am being poured out as a drink offering upon the sacrifice and service of your faith, I rejoice and share my joy with you all. You too, I urge you, referring to the Philippians, rejoice in the same way and share your joy with me. Third point, makigalak tayo at makisama sa paghahandog buhay sa isa't isa. Makigalak tayo at makisama sa paghahandog buhay sa isa't isa. Dito pa makikita natin sa verses 17 to 18, ang kagalakan ni Pablo sa kanila at ang attitude niya sa pagtitiis para sa Ebanghelyo. Dito binigay ni Pablo ang bagay na maaari nilang gawin. At ito yun. Sabi niya dyan, but even if I am being poured out as a drink offering, dito ginagamit ni Pablo yung larawan ng hain at paghahandog para sa kanyang pagtitiis sa kanila. In other words, sinasabi ni Pablo, nakahanda po siyang mamatay para sa kanila sapagkat panatag ang loob niya na kapag humarap siya kay Kristo, hindi po siya mapapahiya. Alam niyang magpapatuloy sila dahil Diyos ang gumagawa sa kanila. And so sa isang krisis mga kapatid, kapag hindi naaayos ang mga expectations sa mga pangyayari at ang direksyon sa tatahakin, mararanasan po ng mga mananampalataya ang pagpanaw ng kagalakan at panghihina ng loob. At dahil dito binibigyan sila ni Pablo ng kasiguruhan na ang kanilang paghihirap ay tanda ng pagiging tunay na Kristiyano. At inaanyayahan niya sila na maggalak din tulad niya. In summary, paano ba natin pinapakita ang ating pagkakaisa habang dumadaan sa krisis? Number 1, siyempre, maging mabusisi sa ating pananampalataya hanggang sa huli. Pangalawa, hindi pwedeng ningas-kugol. Ang tunay na Kristiyano, nananatili hanggang huli. Okay. Number 2, magtiis at magtimpi upang magsilbi tayong liwanag sa dilim ng sanlibutan. At pangatlo, verses 17 to 18, makigalak tayo at makisama sa pagkakandog buhay sa isa't isa. Mga kapatid, may dahilan po tayong magalak. Sa isa't isa, may dahilan po tayong magalak sa Panginoon at sa ministry na pinagkaloob niya sa atin.
Maaaring hindi po natin naabutan si Apostol Pablo na nagbigay ng sinulat niya ito at binigay niya ang kanyang buhay para sa mga taga-Pilipos. Ngunit may iisa na nagbigay ng kanyang buhay para mahingahan tayo ng panibagong buhay. Mayroong iisa na nagliliwanag mula pa sa pasimula at dumating ang kanyang liwanag sa ating buhay nang tayo'y namumuhay sa kasalanan. Ang pangalan po niya ay ang Panginoong Kristo. At siya ang dahilan tayo ay tulad sa mga tala na nagniningning sa sanlibutan. Ang assurance sa atin ay habang dumadaan tayo at pinadadaan tayo sa mga pagsubok, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang liwanag at tangan po natin ang liwanag ng kanyang salita. Opo, hindi madali ang buhay ng isang Kristiyano. Hindi rin po madali ang buhay ng isang local church. Magkaibigan at babagayan. Minsan, magkakaroon ng konting gusot at di pagkakaunawa. Natural lang yun sapagkat iba-iba ang pinanggalingan natin. Iba't iba ang pananaw. Ngunit ang ikinaganda po nito, ang iglesia ay isang anyo ng pamilya sa mata ng Diyos. Ang bawat isa ay kaloob ng Diyos sa bawat isa. At siya ang ating Ama. May layunin, may isang hangarin, nagtutulungan, nagkakaisa, sabay-sabay na nagtitiis, nagtitimpit, committed sa isa't isa. Committed bilang isang katawan sa katotohanan at katuwiran ni Kristo. At kapag may konting gusot, maaari itong maayos din. Kailangan maipahayag ang batayan sa tama at sa totoo. At nagagalak sa paghahandog buhay, syempre sa isa't isa. So let us work for our salvation with fear and trembling, mga kapatid. While holding fast to the word of life. Maging mabusisi po tayo sa ating pananampalataya hanggang sa huli. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa atin, maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang kabutihang loob. Mga kapatid, ganito po natin ipapakita ang ating pagkakaisa habang dumadaan sa krisis. Gawin po natin ang mga bagay na ito at luwalhatiin natin ang ating dakilang Panginoon. Tayo